up the heat, sharpen those knives, and ready your recipes. We will explore the work of the professionals behind the delicious food we eat as we achieve our chef goals here on #Maingos. Mga Maingos, kamusta na? It's been so long. 2 days? 2 days? Yes, weekend lang. Ang tagal! Correct. Yung mga besies, napakadami na nating nagawa dito sa Maingos, mga bagong bagay na nasubukan at mga bagong lugar na napuntahan. Pero syempre, itong gagawin natin ngayon, hindi pa natin ito nagawa before. Talaga ba? Totoo! Ayan! Sa kitchen tayo ngayon, pero hindi tayo kakain. Ay, bakit? Tayo yung magpe-prepare ng kakainin. Wow! Ng ibang mga tao. Dahil this week, i-achieve natin na maging chef. Yes! Diba tuwang-tuwa ako, pero alam niyo saan gagawin? Dito lang, syempre, sa Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts, or MICA. Excited na ba kayo? Excited ako! Teka lang, Bessie, alam ko special sa ito. Oo nga. Kasi very nostalgic to. Correct! Diba? College days. Mababalikan natin ang iyong college life. Correct. Mababalikan ko ulit after 7 years. Grabe, ang tagal na din, no? Correct. Ang tagal na. So, hindi natin alam kung may maalala pa ako. Pero subukan natin i-refresh. Kasi may tutulong naman sa atin, di ba? Of course. May tulong natin kami professional na chef, of course. Pero ngayon, hindi ko na natarong. Syempre, nagluluto ka na. Oo. Ikaw, nagluluto ka ba? Ito nagluluto to. Oo, sa bahay, pag trip ko lang. Instant noodles? Hindi, sopas. Super! My God, anong okasyon, di ba? Hindi, pag ano lang, pag may mga bisita sa bahay, pinaglulutuan ko sila. Talaga? Oo. Pero pag madalas ako lang sa bahay, ano lang, bumibili lang ako sa baba, may karinderya. Ay, tara, may budget. Ano, mura lang kasi, 20 pesos, ganon. So, ikaw sa karinderya, itong friend natin. Ito yung Ay, yaman ito talaga. everyday. Lahat ng Restaurant. meals, from Ako- breakfast to dinner. Yeah, True. palaging yung mga hindi healthy. Hindi, excited ako siya kinakabahan kasi syempre hindi ako marunong magluto. Hindi ko pa nagluluto talaga. Hindi talaga. Sobra. Kahit itlog? Wala kang interest? Hindi ko talaga alam kasi parang nasanay ako na sinisilbihan kami. Hindi! Wow! Mali yung term, mali yung word. Nasanay ako na yung nanay ko pinagluluto ko kami. Grabe. Nagsisilbihan. Pagsilbihan nyo ako. Okay, pero kayo ba, nagkaroon ba kayo ng interest para mag-take ng formal classes, cooking classes, ganyan? Ikaw, sino ko lang tatanungin since ikaw you love cooking? Oo. Ako, hindi. Puro YouTube lang kasi ako. Pero kasi, late bloomers talaga ako. So, college lang ako natuto talaga magluto. Through my tita. Ayun. Tsaka naman, tama naman yung sinabi mo na sa internet and YouTube. Very informative naman. Like, Yes. pwede kang sumunod ng recipe. Pero syempre, iba pa rin yung turo sa kitchen talaga ng mismong professional chef. So, yun ang i-achieve natin ngayon. And I'm so excited kasi may experience nyo, yun ang experience ko. 60 years old ako. 6 years old? 16! 16! Kala ko 16 ako nag-aaral. 16. So, 11 years. Grabe, so 16 time ka nun, flies. feeling ko tapos Ano? dalawang course na ako. Teka lang, ang dami nating concern dyan, dami ng chika, may sasama sa atin. Sino? Puntahan na natin. See? Si Chef! Chef? Dito, malalaman natin. Okay, let's go. Chef? Alamin Sino natin. kaya siya? Chef? Hi, Chef! Ayan. Hi, Chef! Yes, ladies and gentlemen, Chef Marlon R. Palomares, Hi. ang culinary arts instructor sa Mika. Bago ko alam dito. Research. Hi, Chef! Hi. Chef! Welcome to Mika. Chef, kasi tinanong yung damit namin, tinusot namin, nakakahiya. Tawag Correct. Nakakahiya. Kasi parang nagbamaro kami. Kasi itong friend namin, sure na kami na alam niya. Pero Yes. syempre, gusto niya kami i-test. Chef, tama po ba yung suot namin? Opo. Nag-cup na po kasi, nag-ganito na ba? Hat po ba tawag dito? Tawag dyan is taupe naman. Yes, tama yung suot nyo. Tapos yung sapatos nyo, tama din. Kasi dapat dito yung sapatos, non-skid yung gagamitin natin. May side towel kayo. Kasi minsan mainit yung hahawakan natin ng mga pots and pans. Ayun yung magiging protecta nyo naman. Paano po ba yung sa mga chef na sinusuot sa kitchen? May iba't iba po ba ito na design, na disenyo? By leveling po ba ito? Usually sa taupe nagkakatalo. Kasi minsan may tinatawag na skull cap pag nagsisimula ka pa lang, yung maiksi lang. Okay? Tapos ito, may mga pleats na tinatawag dun sa taupe natin. So dati, sa history daw, sabi nila, kung ilan yung naluluto na egg dishes dyan. So usually, yung mga nasa 80 to 100 yung pleats. So yung pleats na yon, egg dishes yung tawag, na kayang lutuin sa egg. Ay, chef! Ano po ba yung tamang tupi ng apron?
Ayun. Nahihirapan po ako eh. Yung tamang tupi lang. Okay, so dapat Ay, mali ito. tayo. Mali, sorry, Mali. tama ako. Nasa harap dapat. Nasa harap? Ba't ako nasa likod? Nasanay kasi ako. Mali ka. Mahaba kasi. O sige, try, alisin natin. Tapos, try. So may tama. Tuturo ko kayo ng tama. Chef, mahirap po ba talaga ang trabaho ng chef? Mahirap kasi dapat dito sa work na to kailangan ng dedication and passion. Okay? Kasi dito magtatrabaho tayo for mga 8 to 10 hours. Minsan lalagpas pa 14 hours in a day. And then kailangan ng passion mo. Kasi kung hindi mo yung passion to, mahihirapan. Correct. And so 14 hours na yun, nakatayo ka. Grabe, walang upo po. Magdamag. May nakikita ka ba upuan dito? Wala. Walang upuan. Nakakapagod yun. Correct. Bakit po kayo napasok sa line ng ganitong klaseng work? May mga kaibigan ako nagtatrabaho sa ad agency and then kumukuha sila ng mga food stylists and then medyo na ako dahil mas malaki yung sahod for food stylist. So, anong nangyari? Nag-enroll ako ng culinary school. Chef, bilang chef, ano po masasabi niyo na bakit importante yung basic cooking skills? Basic cooking skills, dapat magsisimula muna tayo sa foundation. Sa foundation, okay, matututunan natin dapat yung mga pinaka-basic kung paano maghiwa. Okay, may tinatawag din tayong cooking methods dito. Okay, may mga dry heat and cooking methods tayo. And then meron din baking, okay, para at least kaya sinasabing mas mapapadali. Pag nasa kusina na tayo, lalo na pag nasa commercial kitchen tayo, mas mapapabilis yung paglabas ng mga pagkain. Sisimula na tayo. Correct. Mamaya Kaya nga. i-discuss ni Chef lahat ng cooking methods na pwede nating matutunan and yung utensils na kailangan sa kitchen. Pero ngayon, itutulong muna tayo ni Chef dito sa kitchen para malaman niyo yung iba't ibang parts Yes, ng kitchen. exciting. So dito, magsisimula muna tayo. Lahat naman ng kitchen, meron tayong stovetop, meron naman tayong oven, and then meron tayong mga chopping board. Iba-iba yung chopping board. Mamaya tuturo ko sa inyo yung iba't ibang klase ng chopping board natin. So simula tayo dito sa ating mga rack natin. Okay? Lahat ng kusina dito, may mga rack kami. Okay? Dito na nakalagay yung mga tools and equipment. Okay? Iba-ibang klase ng chopping board din natin. Okay? May mga mixing bowl din tayo dito. And then dito, meron tayong tinatawag na 3 compartment sink natin. Okay, kasi dito pinapractice natin yung paghugas ng ating mga tools and pots and pans natin. Okay, meron tayong wash, rinse, and sanitize. Okay, tapos may mga rack lang din tayo dito. May iba-iba tayong klase like mga stock pot natin. Nandito na siya. So, Laki talaga. ayun, dito naman tayo sa ating chiller naman natin. Chiller! Yeah. Laki ah! Ngayon naman, nandito yung mga ating mga tools and equipment na gagamitin natin para sa ating pagluluto na. Yan na. Meron tayong mga knife set natin, meron tayong rolling pin natin, yung mga chopping board natin, meron tayong puti for our ready-to-eat food natin, green natin para sa vegetables natin, meron din tayo ditong red para sa red meats natin, and blue para sa seafood. Tapos dito sa stovetop naman natin, meron tayong saute pan, okay, meron tayong brazier, may griller tayo dito, may sauce pot naman tayo dito. And then meron din tayo dito mga equipment natin, yung ating immersion blender na tinatawag. Ayan, tapos iba-ibang klase na mixing bowl lang din natin. And cake turner lang meron tayo. Pero alam mo, ang dami na nasabi ni Chef, no? Yung mga kitchen na parts, tinur tayo, di ba? And alam nyo, hindi lang doon natatapos yun. Dapat alam din natin yung cleanliness and maintenance. Ay, oo, hindi ko alam yun. Importante rin yun kasi dito sa kitchen, di ba? Maintain malinis yung kitchen and yung station mo. So si Chef tuturuan tayo ng proper sanitation and safety dito sa kitchen. Ito na, dito na tayo sa sanitation and safety, Chef. Yes, nandito na tayo sa food safety and sanitation natin. So tuturuan ko naman kayo maglinis naman yan. Kasi ito yung pinaka-importante.
And then may tinatawag din, dapat naka-proper attire din tayo sa tinatawag ng personal protective equipment din. Okay, katulad ng gloves kasi gagamit tayo ng may chemical tayo. So meron tayong wash, rinse, and sanitize tayo para sa ating mga table stop natin. So ito yung gagamitin natin. Meron din tayong bucket natin, and then meron tayong cup natin. So chef, bakit mo malaking factor ang safety and sanitation sa kitchen? Siyempre, as much as possible, we want na i-serve yung pagkain ng safe din. Kasi kung hindi, magkakaroon ng cross-contamination. So, pag may kumain, magkakaroon ng food poison ba yung mga tao. And actually, mga beses, meron pang intensive management system para sa food safety na tinatawag na HACCP. Yun. Una-una rin yung tinuturo sa culinary class. So ayan, so chef. So ano po yung mga process ng ating gagawin? So yung process natin, magsisimula muna tayo sa ating wash, rinse, and sanitize. So ibig sabihin, bago tayo pumunta sa kusina, maglilinis muna tayo, magsasanitize muna tayo. So para kahit naglinis na tayo kagabi, okay, lilinisin pa rin natin bago natin gamitin. So ingat kayo, so magsasuot muna kayo ng gloves natin. Kasi kung hindi, masisira naman yung kamay nyo. True. Sa food safety, meron tayong tinatawag na HACCP or Hazard Analysis Critical Control Point. Ito ay international standard na nag-a-address ng food safety mula sa raw material production, handling, manufacturing, distribution hanggang sa consumption ng finished product. Ngayon, tapos na yung ating kitchen familiarization and then food safety and sanitation. Ngayon naman, tuturo ko naman sa inyo ang mise en place. Mise en place? Ano yung mise en place? Chef, ano yung mise en place? Ibig sabihin ng mise en place, Nawawala po ba ito? Kaya naman tatanong bestie kasi hindi ko alam. Ano po yun? So, ibig sabihin ng mise en place natin, yung mga equipment natin, bago tayo magluto, kailangan ready na. Okay, nakabukas na yung, naka-preheated na yung oven natin. And then yung mga ingredients natin, na-cut na natin. So, lahat ng mga tools and equipment, nasa harapan nyo na lahat. So, nahanap mo yung nawawalang tanong mo? Kailangan mo yan. Kasi di ba mahilig ka magluto? Para pag nagluluto ka, hindi ka palikot-likot. Ang dami mo Kaya pinagawa. nga Dapat eh. naka-prepare na sa harap mo lahat. May recipe tayo nga nagagawin ngayon. So, kailangan pala natin ng konting ingredients pa. Baka pwede nyo akong pakuha ng ingredients natin. Pwede tayong kumuha ng red wine natin. Kulang pa tayo ng carrots natin and then onion pa So, natin. red wine. So, kailangan ko talaga tipsy tayo, no? Oo nga. Kala ko naman party. Ano ba yan? Gusto Ready ko ng red wine, ha? Sige. Ano ba? Okay, kailangan natin ng carrots. Carrots. Okay, Kukuha na ako ng tsaka carrots. onion na lang, please. Chef, anong recipe ang paghahandaan natin ngayon? Ngayon, gagawa tayo ng gambas al hilo na. Ay, gambas! Kaya Yes. naman pala. So, okay na yung ating mga ingredients na sa pagluluto natin. So, ito po ito, no? Isa-isahin natin. Butter, Butter. Shrimp. shrimp, Onion. garlic. So, ganitong mga hiwa, chef? Sa iba-ibang hiwa, katulad nitong cucumber natin, tawag naman dito is rondel cut. Rondel. So, hindi lang basta hiwa-hiwain to, chef? Hindi. So, dapat may specific na sizes pa. Okay, may dimensions siya dapat. So, gusto nyo na bang aralin yung mga slices and cuts? Yes! Knife skills? So, mamaya, yan. Ito na yung mga knife set natin. So, ayan na yung gagamitin natin later. Yes! Kitchen parts? Check! Utensils and equipment? Check! Safety and sanitation? Check! Mise en place? O, so mga beses niya naman, matalino yung pagtutuo natin ng pansin. Ito ba? Oo, madali. Pero hindi ko lang kung safe sa food. Hoy! So, kailangan natin ng ingat. Pero parang sahil naman tayo maingat-ingat sa talim na yun, di ba? Kailangan na pahasa. Oo. O, diba? Kaya, knife skills naman ang kailangan natin ngayon, mga besties. Oh, from holding, picking, and using. Siyempre, makakasama natin si Chef. Taray! Wow. Si Chef Marlon Palomares. Smooth! Smooth Diba? Hi, besties! Hi, Chef! Ako, Ay. chef skills po tayo. Yes. skills naman So, tayo. ngayon, ito yung mga knife na gagamitin natin for today naman. Ay, ang dami. Mga... So, magsisimula tayo sa ating French knife natin. Meron tayong paring knife kasi para dun sa mga vegetables natin. And then our peeler for
today natin para sa activity natin na knife skill. Pero bago tayo maghiwa, kailangan natin yung mga basic safety natin para sa mga kutsilyo natin. So, sisimulan natin sa paghawak or pag-grip ng ating kutsilyo. Dapat yung hawak natin ganito. Okay, so para at least yung grip natin from the knife, okay, medyo mas mabigat ba? Okay? And then, bawal natin itong ilagay dito sa ating chopping board kasi baka mamaya masugatan tayo. So, meron tayong vegetables. So, simulan muna tayo sa carrots natin. So, next, pwede tayong gumawa ng diced onion. Okay, may iba-ibang klase rin ng onion, ng cut. Okay, may say, okay, small dice, medium dice. Pwede natin i-cut. Okay, next meron tayong pang ano natin, bell pepper natin. Ito, technique lang para dun sa mga mas madaling ikat. Alam ko yan. Lagi ko yung ginagawa. Broccoli. Kasi may broccoli tayo, so gamitin yung paring knife natin. So may tinatawag naman kami mga chef, okay, florets naman yung tawag. So ito yung ating florets natin. So ito usually palagi may tinatawag kami blanching naman. Binablanch muna namin siya in boiling water and then we shock it in ice water. Para at least pag niluto yung mga vegetables, sabay-sabay siya, sabay-sabay din siya maluluto. Kasi minsan pag matigas yung vegetable, pag pinagsama-sama lang natin, yung iba luto na, like ito, mga wilted na yung mga vegetables natin. Saan na Ayan natin? na! So kayo naman ang gagawa. Alam siya, akala ko manonood lang kami. Hindi pwede yun. So, kailangan kayo rin ang gagawa sa susunod. Ito ba yung gagawin namin? Kaya ko to. Hindi. Ano yan? Yung mga basura. O, tignan niyo yung ginawa ni Chef, malinis ha. Yung mga basura, yung trimmings, nasa iba't ibang bowls. So, dapat malinis din. Fresh. So, may mga naka-ready na. Kayo naman ang gagawa. Ano? Station kayo. Station 2 Dito ako. Cruz. Banggang ako. Dito Cruz ako. Tayo man ako. Oh, wala pa rin ano. Sorry. Talim ba yung kutsilyo natin? So, ayun muna yung iisipin natin kung dull yung knife natin. So, magkakasa tayo. So, babasahin lang natin around it. So, may dalawang part ng ating wheatstone. Merong isang mas rough, tapos isang mas makinis na. So, start kayo palagi dun sa rough. Okay? So, ang gagawin natin, okay, 20 degrees yung angle pag hinahasa natin siya. So, start kayo sa bottom, papunta dun sa may pinakataas yan. Tapos kung ilang beses yung kabila, ganun din yung side natin. Para pantay lang yung talim lang. Ang ilo. Ay, next. chef! Ano po yan, chef? Yes, Tatanong ito ko yung pala. ating honing steel natin. Okay, pagkatapos natin ito, pwede naman gamitin yung honing steel natin. Okay, may dalawang part, pwede dito. Para away from nyo lang palagi yung gamit natin, hindi pa punta sa atin. Ganun din yung angle 20 degrees angle din. Kasi kung hindi, mag-chip in yung ating kutsilyo natin. Papangit na siya. Slide. Kung sanay naman kayo dito, yung lahat naman ng honing steel, meron naman siya dito. Hindi na kayo masusugatan. So, okay na yung mga kutsilyo nyo. So, pwede na kayong pumunta sa kanya-kanyang station. Hello, besties! Miss ko sila. Ako rin nasa sa punks ako. Fox. Pinahingin ko siya. Sige. So, Yeah, yun dyan na lang ako. naman. Okay. Drop pala. Mali! Bestie, Pero kayo dyan. Okay, Chef. So, ano po muna ang gagawin natin? So, start muna tayo ng onion natin. Magda-dice tayo. Small dice ng onion natin. So, balatan muna natin and then cut na natin. Tanggalin na natin yung dulo muna. Tapa? Oo. Yan. Tago natin yung kuko natin para at least safe tayo.
ba yung Ay, hiwa mo? Okay naman po siya. Okay, so Pinangunahan si dapat small dice, medyo maliliit na to. So Ah, hindi so- pa pantay-pantay yung hiwa. Di ba sabi ko kanina dapat even yun. Even. Kasi po kung naaral ko po to sa Italy, sa Correggio. Wow! Nakarating na ako dun dati. Correggio po, ay, joke lang dito. Sa ano po ako, monumento. Okay na kayo dito, move on na tayo sa bell pepper natin. Bell pepper na po. So, diretso lang po nung iba, chef. Yeah. Yan po. Yeah. Ganda. Dapat yung kamay. Pwede pala pagsamasamahin, coach. Ay, ano coach? Ay. Chef. Hawak, dapat ganito ha. Okay, try. Ganito ba, coach? Sige. So, carrots na? Carrots na po tayo, chef. Yes. Mabalatan ko na po. Hinugasan mo ba yung medyo? Yes, dire. Ay, yes, chef. Ayan. Tama po ba? Yeah. Pagka balat, okay, 3 minutes na yung edges. Ayan na po. Yes. Chef, Yes? paano mo kapag hindi po kayo mahal ng taong mahal niyo? Ako, mahirap yun. Okay po. Thank you po. Sanay po ako dito sa ganito, chef. Chef, what is love? Love? Wala pong sagot. Sige po, chef. Chef, Yes? Chef, ang pipino po ba kapag inupuan, pipina? Okay po. Thank you po. Chef, paano po yung nahiwa na po lahat pero hindi naman po gagamitin? Ano po gagawin? So, may proper storage lang. Pwede natin i-cling wrap and then nililabel natin. Kung sa bahay natin, pwede plastic film, pwede naman siya gamitin. So, everyone, tapos na ba kayo lahat? So, Opo. pwede na Yes, natin chef. dalhin yung mga ingredients na kinat na natin. So, i-store na natin siya. So, yung mga onion natin, lagay na natin dito sa ating mixing bowl natin. Onion? Kitang-kita. Ito, we have to make sure na naka-properly sealed lang ng plastic film kasi pag nilagay natin sa chiller, minsan di ba bumabaho yung fridge natin. Oh my God, meron kayo pang label na sticker. Yeah, kasi dito kasi pinapractice na parang nag-work. Para at least hindi na nahihirapan ng mga students pag nasa labas na sila. So we label dito yung productions, yung date, nilalagay namin yung product, onion, quantity. Usually siguro ito mga Bibilangin mo. nasa 2, mahirap mga 200 grams siguro to. Okay, pati yung time and date natin. So ito na yung ating label natin. So lalagay lang yung date, product, quantity, time, and from date lang. So ibig sabihin ito, pag mga vegetable lalagay sa fridge, 7 days tayo palagi. So from 22, okay, date tayo ng 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, ang ating date natin. So, stick na lang natin. And then, storing sa freezer. Okay, pag sa chiller pala, sorry, ang ilalagay natin, ready to eat. Okay, tapos yung mga vegetables natin. Kung may ilalagay tayong mga meat, like chicken, poultry, dapat nasa ilalim. Para walang cross-contamination. Dapat tama ang paglagay. At saka dapat may label. Importante ang label, di ba, Yes. Chef? So, para at least alam natin yung may tinatawag tayong first in, first out. Makikita natin kung ano yung sila. Label lang talaga. Label. Para relationship. Oo, para Ano bagay? Pero may label. Yun naman yung hindi nyo alam yung mga nangyayari. Nawala. Nawala. Layo na Layo na. natin. Chef, thank you. Ayan. So, you're all done for today. So, I'll see you tomorrow. Yay! So, pwede na natin siyang itago. Thank you, Chef. Yes! Babalutin lang namin lahat ng ginawa namin. True, Okay. chef. Yes. Have a good day. Thank you po, chef! Ayun, wala na si chef. Pwede natin pag-usapan ito. Di ba? Oh, mga besties, nagawa natin yung mga basic essentials sa cooking. Nakuha kaya natin lahat. Nako, sana. Kasi kakailanganin natin yan sa susunod na araw. Kailanganin ba natin?
Oo naman, syempre. Dahil bukas, aaralin naman natin yung iba't ibang chef sa kitchen. Wow! Oo, at mag-focus tayo sa sauce. So, magiging sauce chef tayo. Huh? Alam, pwede ka na maging saucy! Saucy! Wow! Define saucy. Sauce! Sabaw. Okay, parang utak ano, sabaw. Alam mo, ang sabi ko. Pero nakakatawa ha, yung joke niya. Hindi sa'yo ha. Abangan nyo yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating hashtag chef goals dito sa #Mangoes! Bukas, magiging saucy ang besties. Tutukan niyo yan dito sa #Mangoes. isa-isahin natin, chef. Kung maalala ko pa, velouté, bechamel, espanyol, tomato, and hollandaise. Yeah, tama. Oh, tama. Then, Solids. dapat cold butter, magiging glossy yung sauce natin. Oh my God, ang sarap! Teka lang Sorry. naman. Masarap eh, naiintindihan ko. Pero gusto mo kong saktan. Ngayon nyo lang ba napakinggan yung mother sauce? Oo. Pwede na tayo muna, pakinggan nyo. Hindi, syempre madami pa tayong Try.